Kamusta mga kabarangay, narito na ang kwento ng career ng ating idol na si L.A. Tenorio. Uumpisahan natin ang kwento ng buhay ni L.A. Tenorio sa murang edad na 6, nagsimula ng maglaro ng basketball si L.A. Tenorio. Walang nakakita sa kanyang potensyal, ngunit hindi siya sumuko. Nang nasa ikatlong baitang na siya sa Don Bosco Technical Institute of Makati, sinubukan niyang sumali sa isang koponan ng basketball. Sa edad na 11, nakasali siya sa isang nationally televised exhibition game sa harap ng mga manunood ng PBA. Ang kanyang koponan ay nakaharap sa Ateneo Grade School Small Basketeers team. Kahit natalo ang kanyang koponan, nagangat siya sa larangan at nakakuha ng 31 puntos sa loob lamang ng 21 minuto ng paglalaro. Matapos ang kanyang elementarya, nag-aral siya sa Adamson sa ilalim ni Coach Charlie D. Pagkatapos ay lumipat siya sa San Beda sa ilalim ng alamat na coach na si Atoba Delota. Si L.A. ay naging bahagi ng isang koponan ng Beden na puno ng mga hinaharap na bituin sa kolehiyo sina Magnum Membrier, Arjen Cordero, Toti Almeida, at John Tab IQ. Nanalo siya ng isang titulo sa kanyang junior year, ngunit natapos lamang sa ikatlong pwesto sa kanyang huling taon kasama ang Red Cubs. Agad na nagmarka si L.A. Tenorio sa kanyang unang taon bilang Blue Eagle ng Ateneo de Manila University. Nakatulong siya sa pagdadala ng kanyang koponan sa finals ng 2001 University Athletic Association of the Philippines, UAAP, basketball tournament. Naging halos hindi mapigilan siya sa Game 3 ng Best of 3 Final Series, kung saan nakakuha siya ng 30 puntos laban sa kanilang karibal na De La Salle Green Archers. Ngunit sa huli, ang DLSU Manila ang nagwagi sa serye. Noong 2002, muli niyang pinangunahan ang Ateneo de Manila pabalik sa UAAP Finals. Sa pagkakataong ito, hindi na sila mapapantayan pa. Naghiganti sila sa DLSU Manila at nanalo ng UAAP Men's Seniors Basketball Championship. Muli siyang sumali sa finals noong 2003, ngunit ang kanyang Blue Eagle team ay natalo sa veterano na Far Eastern University Tamaros. Naglaro siya ng kabuuang 5 season sa Ateneo de Manila at nagtapos din ng Bachelor of Arts degree noong 2006. Naglaro siya sa ilalim ng 4 na college coaches, sina Joe Lipa, Joel Banal, Sandy Arespaco-Chaga, at Norman Black. Noong 2006 PBA Draft, si L.A. Tenorio ang ika-4 na napili ng San Miguel Beermen. Naglaro siya ng average na 25.5 minuto para sa Magnolia, na may respetadong average na 7.8 puntos, 4.6 assists, at 3.6 rebounds sa 9 na laro. Sa isang nakakagulat na pangyayari noong Marso taong 2008, siya at si Larry Fonasir ay na-trade sa Alaska Aces kapalit nina Mike Cortez at Ken Bono. Natuwa ang Aces sa trade dahil nakakuha sila ng isang purong point guard sa katauhan ni Tenorio, na nagbigay daan kay Willie Miller na mag-focus sa pag-score. Sa unang 4 na laro ng 2009-10 PBA Philippine Cup, hindi nabigo si Tenorio sa inaasahan ng Alaska. Bilang starting point guard, pinangunahan ni Tenorio ang Alaska sa isang tagumpay laban sa San Miguel Bears sa kanilang unang laro. Sa kanilang susunod na 3 laro, si Tenorio ay nanatiling maaasahang point guard na nagdala sa kanyang koponan sa tuktok ng standing sa PBA. Noong ika-31 ng Agosto taong 2012, si Tenorio ay na-trade sa Barangay Ginebra, San Miguel sa isang 6 na manlalaro na blockbuster deal. Si Tenorio ay kilala rin dahil sa kanyang pambansang reverse, isang reverse layup na nagpasikat sa kanya sa international basketball. Noong ika-14 ng Oktubre taong 2016, kinilala si Tenorio sa PBA Leo Awards Night nang mapili siya sa PBA Mythical Second Team. Noong ika-19 ng Oktubre taong 2016, pinangalanan siyang 2016 na Parbo Governors Cup Finals Most Valuable Player matapos mag-average ng 17.2 puntos, 4.7 assists, at 3.8 rebounds laban sa Meralco Bolts. Noong ika-12 ng Hunyo taong 2022, naglaro si Tenorio sa kanyang ika-700 sunod-sunod na laro, ang pinakamaraming sunod-sunod na laro na nilalaro ng isang PBA player. Noong ika-10 ng Disyembre taong 2022, gumawa siya ng kanyang ika-1178 3-point field goals at tumiwalag kay James Yap para sa ikatlong pinakamaraming all-time.
Noong ika-1 ng Marso taong 2023, natapos ang sunod-sunod na laro ni Tenorio sa 744 dahil sa isang groin injury. Ang kwento ni L.A. Tenorio ay hindi lamang isang kwento ng talento at dedikasyon, kundi isang testamento sa kanyang tibay, pagtitiis, at pagmamahal sa laro ng basketball. Isang tunay na alamat sa PBA. Habang naglalaro para sa Hinebra, sumali si L.A. Tenorio sa coaching staff ni Bonnie Tan sa Letran Knights simula sa NCAA Season 95-2019. Nag-coach si Tenorio sa Letran sa loob ng 4 na taon, at naging bahagi rin siya ng coaching staff ng Philippine National Team para sa 2022 Asian Games sa ilalim ni Team Cone. Ang kanyang karanasan bilang isang manlalaro ay naging mahalagang pundasyon sa kanyang paglipat sa mundo ng pagtuturo. Ipinamalas niya ang kanyang husay at dedikasyon, hindi lamang sa paglalaro, kundi pati na rin sa paggabay sa mga kabataan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Noong Nobyembre taong 2024, hinirang siya ng Samahang Basketball ng Pilipinas bilang head coach ng men's youth teams ng Pilipinas. Isang bagong kabanata ang naghihintay sa kanya, isang pagkakataon na ibahagi ang kanyang kaalaman at karanasan sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro ng basketball. Ang kanyang pagiging isang alamat sa larangan ay hindi lamang limitado sa kanyang mga nagawa bilang isang manlalaro, kundi pati na rin sa kanyang pagsisikap na hubugin ang hinaharap ng Philippine basketball. Ang kwento ni L.A. Tenorio ay isang patunay na ang pagmamahal sa laro ay walang hanggan, at ang kanyang impluwensya ay patuloy na mag-iiwan ng marka sa mundo ng basketball sa Pilipinas.